Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, carrier strike group, at mga barkong pandigma ng Pilipinas deploy sa West Philippine Sea. Isang carrier strike group ng US Navy na pinangungunahan ng USS George Washington ang lumahok sa ika-17 Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea, ayon sa Armed Forces of the Philippines noong Martes. Sinabi ni AFP spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang ika-17 MMCA ay isinagawa mula ika-21 ng Hulyo hanggang 25 sa paligid ng mga katubigan sa kanluran ng Zambales, malapit sa Bajo de Masinloc. Inilarawan niya ang Carrier Strike Group ng US Navy bilang pinakamakapangyarihang kombinasyon ng mga kagamitang pandagat sa buong mundo. Nang tanungin tungkol sa komposisyon ng Carrier Strike Group ng USS George Washington, sinabi ni Trinidad na nagbabago-bago ang laki ng task force, ngunit karaniwan itong binubuo ng isang aircraft carrier, isang cruiser, 3 o 4 na destroyer, kasama ang mga kaakibat na aircraft at suportang submarine. Samantala, nagpadala ang panig ng Pilipinas ng guided missile frigate na BRP Antonio Luna, isang AW-109 naval helicopter ng Philippine Navy, isang FA-50 fighter aircraft ng Air Force, isang A-29B Super Tucano close air support aircraft, isang TC-90 surveillance plane, at isang W-3A search and security helicopter, kasama ang mga barko ng Coast Guard na BRP Melchora Aquino at BRP Malabrigo, kabilang sa iba pang mga kalahok ang USS Santa Barbara, isang MH-60S helicopter, at isang P-8A Maritime Patrol aircraft, habang nagpadala naman ang Japan Maritime Self-Defense Force ng destroyer na JSU Dachi. Sinabi ni Trinidad na may namata ang presensya ng China na abot tanaw habang isinasagawa ang ika-17 MMCA, ngunit hindi nakialam ang mga barkong ito sa pagsasanay. Nang tanungin kung anong mensahe ang ipinaparating ng ika-17 MMCA sa China, sinabi ni Trinidad hindi nag-iisa ang Pilipinas sa paninindigan itong suportahan ng international law, nang hinga ng pahayag tungkol sa serye ng mga pagsasanay militar ng China na isinagawa noong ika-31 ng Hulyo at ika-1 ng Agosto. Sinabi ni Trinidad na ang mga aktibidad na ito ay bilang paggunita sa ika-79 na anibersaryo ng People's Liberation Army ng China. Ang nasabing pagsasanay ng China ay kinapapalooban ng 5 barkong pandigma, isang replenishment ship, 2 hovercraft, 2 helicopter, at hindi tinukoy na bilang ng mga fighter aircraft. Samantala, sinabi ni Trinidad na isang F-27 maritime aircraft ng Air Force ang hinaras ng PLA Navy at People's Liberation Army Air Force noong ika-1 ng Agosto, habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa paligid ng Scarborough Shoal. Binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang isinagawang joint naval at air combat drills ng China malapit sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ng pagsasanay ang Chinese military at Coast Guard sa naturang bahagi ng karagatan. Sinabi naman ng China na ang drills ay bahagi ng kanilang hakbang laban umano sa mga bansang lumalabag sa kanilang inaangking teritoryo. Tiniyak ng AFP na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon upang maprotektahan ang soberanya, teritoryo, at karapatang pandagat ng Pilipinas. Samantala, muling nabanggit ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague na pumabor sa Pilipinas, at nagsabing walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. To numerous false narratives by the Chinese Communist Party of conducting drills in Bajo de Masinloc, the AFP was able to monitor last 31 July and 01 August the conduct of drills by the PLA Navy, consisting of 5 warships, 1 replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopters, and an unidentified number of fighter aircraft. These follow the conduct of the 70th MMCA that included a carrier strike group, and it also coincided with the celebration of the 99th anniversary of the PLA last 01 August. As to whether this is a sustainable activity is questionable. Iniulat ng Armed Forces of the Philippines na may kabuuang 48 barko ng hukbong dagat at Coast Guard ng China ang namataan sa 4 na mahalagang bahagi ng West Philippine Sea noong Hulyo. Sinabi ni Navy Reservist Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ang mga barko mula sa People's Liberation Army Navy at China Coast Guard ay natukoy sa Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc, Escoda Shoal, at Pag-asa Islands, sa kabuuang bilang,
13 CCG vessel at isang PLA Navy warship ang naitala sa Ayungin Shoal, 19 na CCG vessel at 3 PLA Navy warship sa Bajo de Masinloc, 3 CCG vessel at isang PLA Navy warship sa Escoda Shoal, at 5 CCG vessel at 3 PLA Navy warship sa Pag-asa Island. Sinabi ni Trinidad na ang mga ganitong kilos ay nag-aambag sa tensyon sa rehiyon at nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na pagbabantay at pagsunod sa pandaigdigang batas, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na presensya sa operasyon, pinahusay na kaalaman sa maritime domain, pinalakas na koordinasyon ng iba't ibang ahensya, at patuloy na pagpapalakas ng kakayahan. Sinabi ni Trinidad na nananatiling nakatuon ang AFP sa pagprotekta sa soberanya ng bansa, pagpapanatili ng seguridad sa karagatan, at pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, at pag-iral ng batas sa West Philippine Sea. Ang 48 barkong namataan sa West Philippine Sea noong nakaraang Hulyo ay mas mababa kumpara sa 74 na natukoy noong nakaraang Hunyo. Ipinaliwanag ng opisyal ng AFP na ang mga pamamaraan ng pagsubaybay at pag-challenge ay mahalagang bahagi ng mga pagsisikap ng AFP na mapataas ang kaalaman at kamalayan sa maritime domain. Nagsagawa ng pinagsamang air assault ang mga sundalo ng US mula sa Bravo Company, 2nd Battalion, 27th Infantry Regiment, 3rd Mobile Brigade, 25th Infantry Division, katuwang ang mga sundalo ng Philippine Army mula sa 54th Infantry Battalion, 5th Infantry Division, at Royal Australian Regiment 5th, 7th Battalions, sa Calayan Island. Binibigyang diin ng exercise ang matatag na alyansa ng US at Pilipinas, habang pinapahusay ang interoperability at kahandaan sa pamamagitan ng mga combined arms operations, multi-domain integration, at mga pagsisikap sa humanitarian assistance para sa katatagan ng rehiyon.